Magandang umaga po para po sa ating prayer devotion ngayong umaga. Atin pong hanguin ang pagkukunan po natin ng spiritual insights mula po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. Basahin ko po. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Mga kapatid, ang ating pong paksa ay medyo napapanahon po ngayong araw po ng Biyernes at hanggang sa araw ng Linggo. Ang buong mundo po ay inaalala ang pangyayari mahigit ng 2,000 taon nang nakararaan na kung saan ang ating Panginoon ay nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Ang ating pong paksa na pag-uusapan ay patungkol po sa Christ's death and resurrection. What makes it matter? Ang unang point na gusto ko pong i-share patungkol po sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ano nga po ba ang kahalagahan nito? What makes it matter? Number 1, it matters because it validates our faith. In 1 Corinthians chapter 15 verse 14, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sa panahon po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, may ilan po doon na hindi sumasang-ayon sa ganitong pananaw o pananampalataya. At ang katotohanan pong ito ay idinideny ng ilan. Kaya sinabi po ni Paul na kung ang ating pananampalataya sa ganitong paraan na hindi binuhay ang Panginoong Hesus, walang kabuluhan po ang ating pananampalataya. At maging ang pangangaral ng mga apostol at ni Pablo ay wala rin pong kabuluhan o walang saysay. Ngayon, bakit po napakahalaga ang mga ito? Letter A, because it proves that truth is stronger than falsehood. Pinatunayan ni Apostol Pablo na ang kanyang nasaksihan, ang kanyang tinanggap, at ang kanyang pinananampalatayanan at kanyang pinaniwalaan na ito ay totoo, na kailanman ang katotohanan ay mas malakas sa kasinungalingan. At maglaon man ang panahon anumang mangyari, palaging lumilitaw at nangingibabaw ang katotohanan. Kaya nga't madalas, totoo po ang kasabihan, never argue with people who believes their own lies. Wala po tayong patutunguhan sa mga ganitong argumento na may ilang tao hanggang ngayon o mga taong hindi naniniwala na naganap po ang mga ito. That is why kung totoo nga na hindi nangyari, malinaw na sinabi po ni Paul na napakahirap unawain ang bagay na ito, lalo pat kung hindi natin pananampalatayanan. Letter B, because it proves that good is stronger than evil. Sa panahon po ng Panginoong Hesus, marami po sa kanyang mga kaaway ang nagdanais na patahimikin po siya sa pangangaral at patigilin, hanggang sa dumating ang araw na siya'y hinuli at ipinapatay. Akala ng kanyang mga kaaway nagkaroon sila ng pagtatagumpay. Ang hindi po nila alam na ang bagay tungkol sa gaganapin ng Panginoong Hesus ay ang katuparan po ng pangako ng Diyos na mayroong mamamatay alang-alang sa ikatutubos ng marami mula sa kasalanan. At maging sa kapanahunan ng Panginoong Hesus, kanya pong napatunayan kung ano po ang kanyang claim sa kanyang sinasabi at kung ano ang totoo sa kanya. He had proven his claim that he was the Son of God. That is why masasabi po natin sa letter C, because it proves that life is stronger than death. Sa isa pong simbahan o building nung araw, noong panahon ng World War II, somewhere in England, the member of the church is preparing for the harvest or season of harvest. Now, before commencing the particular occasion, nag-ayos po sila ng kanilang church building at sa gitna makikita po ang isang bungkus ng mga mais na kanilang inani.
to celebrate the harvest or season of harvest. But eventually, hindi po nangyari kasi bago mangyari po yung celebration, dumating po ang World War II at ang church building tinamaan ng bomba at nawasak po ito. Then after few months na lumipas, napansin ng mga nagdaraan doon na yung pagkasira ng building na halos walang natirang may buhay doon o anumang survivor. Nakita nila na unti-unti na tatakpan ng mga tumutubong kulay green. At ang kanilang pansinin ng mga tumubo po ay mga butil ng mais na sumambulat ng sumabog yung building. Napatunayan po sa ganong ilustrasyon na anumang bagay na gawin ng kamatayan, anumang bagay na dala ng kamalian, laging lumilitaw at malakas ang katotohanan na hindi kayang sugpuin ng kamatayan ang buhay na nagmumula sa Diyos. It proves that life is stronger than death. Nakita natin sa ganong ilustrasyon na kahit anong mangyari, anumang gawin, ang butil ng katotohanan ay hindi maaaring mawala at hindi mananatiling patay. Sapagkat ang mga ito, pag ating tinanggap at pinanampalatayanan, ay buhay sa ating mga puso at mga alaala na dapat nating panampalatayanan, higit lalo na ang Panginoon ay namatay sa krus, nilibing at muling bumangon mula sa mga patay. Dahil po dito, tayo po ay may kapanatagan at mayroong kaayusan ng pananaw at pananampalataya bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Number 2, it matters because it assures forgiveness of sin. In 1 Corinthians chapter 15 verse 17, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Bilang pong isang Kristiyano, ang pagkakaroon natin ng kasiguruhan ng ating katubusan sa ating mga kasalanan ay ginawa na ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Kung hindi nangyari ang ganon, tayo raw po ay walang saysayang pananampalataya at hanggang ngayon wala pa ring kapatawaran ang Diyos sa ating mga kasalanan. At tayo po ay mananatili sa hatol ng impyerno. Ito po ang context na sinasabi ng Romans chapter 4 verse 24 to 25. Kundi dahil din naman sa atin na ibibilang sa ating mga nagsisisampalataya sa Kanya na bumuhay na mag-uli sa mga patay kay Jesus na ating Panginoon, na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan at binuhay na mag-uli sa ikaaring ganap natin. So dahil po sa sakripisyo ng Panginoon, tayo at natanggap natin ang Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At sa katotohanan na siya'y muling binuhay sa mga patay, mayroon po tayong pag-asa at tayo po ay inaaring ganap sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ng ating Diyos. Napakalinaw po na ang mga bagay na ito ay atin pong pagdilidilihin sa ating mga puso. Tayo po ay magnilay-nilay sapagkat sinasabi po sa pananaw na binabanggit sa Biblia, what makes it matter about Christ's death and resurrection? It matters because it validates our faith. Why? Because it proves the truth is stronger than falsehood. It proves also that good is stronger than evil. It also proves that life is stronger than death. And above all, it matters because it assures forgiveness of sin. Mga kapatid, ang atin pong mga napag-usapan at binasang mga salita ng Diyos ay mapagkakatiwalaan at mapangahawakan. Ito po ay mula sa Diyos at siya po ang nangako sa atin ng buhay na walang hanggan pag tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. Manalangin po tayo. O Diyos, among banal, salamat po sa inyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa pagliligtas sa amin. Maraming salamat sa patuloy na pagtuturo sa amin ng inyo pong kalooban. Masunod po nawa namin ang inyo pong kalooban sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ikaw po ang aming mapasalamatan lagi at mataas sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, at lahat ng ito, amin pong ibinabalik sa inyong pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.